sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Isang taong sumasahing papuwid mula sa lungsod ng Iriga sa Rinconada area. Isang taong naghahatid ng mga napapanahong balita at dekalidad na serbisyo publiko kasama ninyo araw-araw sa pagbibigay ng mga balansyadong balita at impormasyon, tagapagtalakay ng mahalagang isyu ng lipunan. Kasangga mo sa pagharap sa mga sakuna at hamon ng buhay. Dahil para sa amin, mahalaga ang serbisyo publiko. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod. Tuloy-tuloy lang sa paghahatid ng mga istoryang may kabulungan, katuwang ng mga Bicolano at ng bawat Pilipino. Ito ang 96.7 Rinconada News FM na nagbabalita ng tapat. Naglilingkod ng sapat. Diyos mabalos po kaninyong amin sa usad na taong pagtitiwala. Araw-aldaw, nahihinanyog asin nadadalan sa paagi ng social media, gikan sa Rinconada area sa syudad ng Iriga. Enot naratsyada ng mga baretang lokal asin importanteng impormasyon sa Rinconada. Ratsyada Barreta! Ratsyada Barreta! Kaibanan si Nelson Villamer asin Bong Ferrer alas 5 hasta alas 6 ng aga, Lunes hasta Biyernes. Ratsyada Barreta! Mga impormasyon hali sa mga iba-ibang parte kang Bicolandia, tagapaggatod ka mga maiinit na baretang nasyonal, baretang internasyonal, asin baretang sports. Di papalampason ang maiinit na bareta sa interong Kabicolan, asin nasyonal. Bicol Headlines ngayon. Kaibanan si Juan Carlos Aguirre, asin Tere Iraula, alas 6 hasta alas 6:50 ng aga, Lunes hasta Biyernes. Bicol Headlines ngayon. 10 minutos sa pagtukar ka maiinit na isyu kan aldaw sa Rinconada, Bicolan, asin sa interong Pilipinas. Tagapaghatod ka mga namamatayan na sinupinyon, ang editorial kan Banwaan. Amo na! Kaibanan si Melvin Barayoga, ang editorial kan Banwaan. Amo na! Mainit na mga impormasyon, mga baretang pinagday sa Rinconada area. Hatod ka mga batigan sa radyo. Double B, Bert Malbuena, asin Melvin Barayoga sa Primetime Headlines. Alas 7 hasta alas 7:30 aga sa Primetime Headlines. Susundan ka mga entrevista sa newsmakers kan aldaw. Tukar ka mga importanteng isyu kan susyudad, asin pulso kan banwaan. Ang tandem na pinag-uulayan sa komentaryo. Dos Palabras Tandem. Joelyn asin Melvin Barayoga, alas 7:30 hasta alas 10 ng aga. Dos Palabras Tandem. Kaparehas kang init sa pagkaunto. Mada rin yung mga nagbabagang bareta asin impormasyon. Express Balita sa tanghali. Melchor Bungolto asin Carol Tirao, alas 11:30 hasta alas 12 ng udto. Express Balita sa tanghali. Mga paboritong musika, maaaliw asin malilibang ka. Afternoon Delight. Kada alauna hasta alas 3 ng hapon, si Ate Lala sa Afternoon Delight. News break sa pagkahapon. Local, national, international, asin sports. Ihahatod sa Indo sa Express Balita sa hapon. Melchor Bungolto asin Carol Terao sa Express Balita sa hapon. Lunes hasta Biyernes kada alas 4 hasta alas 4:30. Express Balita sa hapon. Pagkabuting alas 4:30 ng hapon, babalikan ang mga importanteng isyu asin pagtukar. Balansyadong komentaryo sa mga pangyayari sa Aberdao,
Double B, Bert Balbuena sa Aberdao. Dagos-dagos sa paghahatod ng serbisyo sa mga nangangaipo. Dagos-dagos sa pagtuon ng mga baretang kapakipakinabang. Ini ang kumpletos rekados ng mga impormasyon asin serbisyo publiko. 96.7 Rinconada News FM. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, tamang oras sa 19 na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Live mula sa Rinconada News FM at BHTV Broadcast Center sa lungsod ng Iriga, Bicol Region. Narito ang pinakamainit na mga balitang lokal, nasyonal at iba pang kaganapan na kinalap sa nakalipas na mga oras sa 96.7 Rinconada News FM at BHTV sa Bicol Headlines ngayon. Bicol Headlines ngayon. Mga balita sa labas ng bansa, sa palakasan at sa mundo ng showbiz. Ihahatid sa inyo sa Bicol Headlines ngayon. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy kayong nakikinig sa 96.7 MHz at napapanood tayo sa Facebook Live sa 96.7 Rinconada News FM at BHTV News Philippines. Kami po ang inyong magiging tagapaghatid na balita sa pangalan po ni Juan Carlos Aguirre. Ako po si Melchor Bungulto. At sa pangalan naman ni Tere Eraula, ako po si Bianca Lanyog Salcedo. Ito ang Bicol Headlines ngayon. Mga kaibigan, dumako na tayo ngayon sa headlines ng balitang lokal. Local Headlines. Pagpapatayo ng sanitary landfill, isa sa mga prioridad ngayon ng LGU Buhi para solusyonan ang problema sa basura. 60 Irigenyo, natanggap na ang sahod mula sa Tupad Program para sa Community Gardening Project kahapon. Local Headlines. Number 1 most wanted person sa Iriga City, arestado ng PNP Iriga. Local Headlines. DepEd Bicol, kinilala bilang second place sa Best Decorated Kalesa sa National School Press Conference at National Festival of Talents 2025. Samantala sa headlines ng balitang nasyonal, FDA pinagtibay ang suporta para sa livestock recovery. Anti-Pogo Bill, pinananawagang sertipikahan bilang urgent bill. Sa iba pang headlines ng balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. magiging abala sa pagdalo sa 46 ASEAN Summit sa Malaysia. Panawagan na courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga miyembro ng gabinete, good start ayon kay Escudero. Samantala sa headlines ng balitang international, Bicol Headlines ngayon. Balitang International. Harvard University, pinagbawalan na ang mga foreign students. Headlines sa balitang sports. Sports News. Magsayo, lalaban bilang undercard ni Pacquiao versus Barrios. Sports News. Mga kaibigan, ilan lamang yan sa mga ulo ng balita ngayong umaga. Abangan ang mga buong detalyes. Dito lang yan sa aming programa, makalipas lamang ang ilang paalala. Ang
Manehimento ng Camarines Sur Electric Cooperative 3 nagpapagiramdom sa mga konsumidores na magbayad sa tamang oras. Takaning maibitara ng penalidad o maputunan ng supply ng kuryente. Takaning mas mapadali as indain na maabala sa pagpila ng pagbayad nito kan sa indong konsumo, nag-aako ang kooperatiba ng online payment sa pagikan GCash, Paymaya, Land Bank Link, Base Portal asin sa BPI Quick Pay. Para sa mga kahapotan, bisitahon ang opisina sa Iriga, Paab, Nabwa, Balatan, Bato, Mula, asin Buhi. Mensahe atod sa Indokan Caso Recotres. Ikaw ba ay may nararamdaman tulad ng paninikip ng dibdib, panlalabo ng mata, pananakit ng balakang, pananakit ng katawan, problema sa atay, sinusitis, pangangasim ng sikmura, high blood pressure, hirap sa pagdumi, pananakit ng ulo, nahihilo, problema sa abdo, pangangati o allergy, rayuma o arthritis? Worry no more, nandito na ang KKBN. KKBN, kalusugan kayamanan basta natural. Offers free health analysis. Sa pamamagitan ng pag-analysis sa ating katawan gamit ang Computer Health Analyzer, mabilis na matutukoy ang kondisyon ng inyong kalusugan. Ang pamamaraang ito ay hindi masakit at hindi magastos. Para sa mga karagdagang impormasyon, pumunta lang sa pinakamalapit na KKBN office sa inyong lugar. KKBN. KKBN. Kalusugan kayamanan basta natural. Magandang umaga mga kaibigan. Patuloy kayong nakikinig sa 96.7 MHz. At napapanood tayo sa Facebook Live sa 96.7 Rinconada News FM at BHTV News Philippines. Mga kaibigan, dumako na tayo ngayon sa detalyes ng balitang lokal. Local headlines. Isa sa mga prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Buhi, Camarines Sur ang pagsasaayos ng kanilang market at ng terminal, pagpapatayo ng sanitary landfill upang marisolbahan ang problema sa kanilang bayan pagdating sa basura. Sa naging pahayag ni Buhi Municipal Mayor Ray Lacoste, binigyan diin ang planong pagpapatayo ng kanilang sariling sanitary landfill. Aniya, malaki ang may tutulong nito sa kanilang bayan dahil noong nakaraang taon ay umabot sa 60 million pesos ang kanilang nagasto sa basura. Kaya't ito ang kanilang nakikitang solusyon upang mas makatipid ang kanilang bayan at maaari pang makatulong sa mga karatig bayan sa paglipat ng basura. First itong market at the same time itong sanitary landfill at the same time itong terminal. Yan ang mga big projects na kinakaipuan na talagang mangyari. Kasi dakula talaga ni-spend me lalo na sa basura. Almost 60 million last year. Almost 60 million ang sa muyang ginasto. So ngunyan mas lalong nagdadakula ang population, nagdadakula ang volume ka na basura. So kinakaipuan mata na nin magkakanigong solusyon na ini. Sinisiguro ng alkalde na maging maayos at malinis ang lahat ng proseso sa pagsasagawa nito upang maging kapakipakinabang sa mga buhi noon. Inaasahan din na aabot pa sa 2 o 3 taon ang implementasyon nito. Dapat yaon talaga malinig ang gabos na dokumento tama sa process. Ang implementation ta kanina baka abuton pa nin mga 2 to 3 years. Kaya bako ini basta-bastang project. Bako ini mangyayari sa nangunyan kundi talagang kadakol na susundan tang mga proseso para magkaigwa kita na talagang magayon na sanitary landfill and pwede pa kitang makapag-cater kan mga basura sa ibang banuan na pwede mag-income ang banuan. Samantala, posible naman na pagtayuan ng naturang proyekto ang Barangay Makaangay. Ngunit inihintay pa ang rekomendasyon at final na approval ng Department of Health at DENR kung saan itatayo ang sanitary landfill na abot sa 20 ektarya. Ngayon sa iba pang balita, natanggap na ng 60 Irigenyo ang kanilang sahod kahapon, ika-22 ng Mayo taong 2025 sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program sa isang payout na ginanap sa second floor ng ICT Building, Iriga City.
Ang inisyatibong ito ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng Department of Labor and Employment Regional Office 5 o DOLE RO5 at ng pamahalaang lungsod ng Iriga sa pamamagitan ng Public Employment Services Office o PESO na pinangungunahan ni PESO Manager Engineer Cynthia D. Audal. Ang 60 benepisyaryo ay nagmula sa 4 na barangay sa Iriga City, sa Barangay del Rosario, Santa Elena, Santa Maria at Francia. At ang bawat isa ay nagtrabaho ng 20 araw na nakatuon sa communal vegetable gardening at bawat benepisyaryo ay nakakuha ng 395 pesos bawat araw na umaabot sa 7,900 pesos para sa kanilang 20 araw na community service. Samantala, ang mga programa tulad ng Tupad ay nakakatulong sa pagpapalakas ng katatagan ng komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabuluhang trabaho sa mga displaced at disadvantaged workers habang itinataguyod ang pag-unlad at self-sufficiency sa mga lokal na komunidad ng isa sa mga layunin ng Arriba Administration. Local headlines. Samantala, arestado ng kapulisan ng Iriga City Police Station ang number 1 most wanted person ng Iriga City kahapon. Alas 6 ng gabi sa Zone 1 Barangay Apinit o Campo Camarines Sur. Naaresto ang 39 na taong gulang na residente ng Zone 1 Barangay La Purisima, Iriga City sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na walang piyansang rekomendado at a violation of COMELEC gun ban. Sa ngayon, ang nasabing akusado ay nasa kustodiyan ng Iriga City Police Station para sa kaukulang disposisyon. Samantala, ang pinaigting na kampanya ng Manhunt Operation ng Iriga City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Javes Napoles, ang Chief of Police ng PNP Iriga. Samantala, sa iba pang balita, kinilala ang DepEd Bicol bilang second place winner sa Best Decorated Kalesa sa katatapos lang na National Schools Press Conference at National Festival of Talents 2025 na ginanap sa Vigan City, Ilocos Sur. Itinampok sa palamuti ng Kalesa ang dalawang pangunahing simbolo ng Bicol na sili at pili. Dinisenyo ito ni Cloyd Lagyap mula sa Iriga City na nagbigay buhay sa mayamang kultura ng mga Oragon sa pamamagitan ng kanilang maanghang na putahe at ang tanyag na bulkang Mayon. Samantala, personal naman na tinanggap ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Satsad at Assistant Regional Director Bibiano Centillas ang plaka ng pagkilala bilang second place winner sa ginanap na Governor's Night noong 20 ng Mayo sa Provincial Farmers Livelihood Development Center ng Ilocos Sur. Ayan partner, bago tayo dumako sa balitang national, batiin muna natin ng magandang umaga ang ating mga tagapakinig sa 96.7 MHz dyan sa Iriga City Public Market. Magandang umaga po sa mga maaga ng pumunta ng market partner para mamili. At pati rin yung dyan sa Iriga City Terminal na may nakasabay akong driver ng bus. Oo, ayun. Magandang umaga po. At po. At syempre partner, magandang umaga din sa mga maaga pa lang talagang gising na ang mga tricycle drivers. Yes. Mag-iingat po yung lahat ng drivers natin ngayong araw. At sa mga mag-iingat palagi. Oo, kasi kasabay na rin ng selebrasyon ng Road Safety Month ay pinapaigting pa lalo ng LTO ang ganito mga sitwasyon kasi partner para maiwasan na din yung mga di inaasahang insidente. Oo, dyan sa mga kalsada. Uy, partner, i-congratulate din natin yung itong nag-second place sa Vigan City, Ilocos Sur, ang Bicol Region. Nanalo sa National Schools Press Conference at National Festival of Talents. At isa pa dito partner, napakaganda at napakasarap sa pakiramdam dahil ang disenyo nito, ang nag-design ay taga dito si Sir Cloyd Lagyap. Oo, taga Iriga City. Wow. Partner, isa yan sa mga guro dyan sa Zeferino Arroyo High School. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang ngayon, teacher pa siya dyan. Talagang napakagaling ni Sir.
Ayan, shout out din sa mga teachers ng Zeferino Arroyo High School na kung saan ako nag-aral din, partner. Ayan, magandang umaga po at sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Si Ma'am Amparo Bersa, sabi niya dito, good morning. And good morning po, Ma'am. And kay Mama Regina Basco, last morning po, keep safe po and God bless Rinconada. Kay Sir Michael Tugores, magandang umaga po. Palaging nakaantabay. Palaging nakaantabay. Batiin natin ang Barangay Santa Cruz Sur dyan sa bayan ng Batuca, Camarines Sur. Ayan, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. It's Friday ngayon, kaya ang mga empleyado, no, di ba? Anyway, mga kaibigan, oras natin ngayon, ganap ng 24 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Tumako na tayo ngayon sa detalyes ng balitang nasyonal. Bicol Headlines ngayon, balita pambansa. Pinagtibay ng Food and Drug Administration or FDA ang kanilang pangako na suportahan ang mga programa ng Department of Agriculture or DA para pigilan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa mga hayop sa pamamagitan ng pagtiyak sa kalidad ng mga veterinary medicine. Sa isang pahayag, sinabi ng FDA na ang kanilang Director General na si Paulo Teston ay nakipagpulong kay DA Bureau of Animal Industry Undersecretary Constanti Palabrica upang palakasin ang interagency cooperation hinggil sa regulasyon at availability ng mga bakuna sa mga kritikal na hayop. Kaugnay ito sa industriya ng baboy at manok sa bansa na apektado ng African Swine Fever o ESF at avian influenza na nagresulta sa disruption sa mga supply ng chain ng pagkain. Nangako naman si Teston na susuportahan ang mga programa upang makontrol ang outbreak ng mga sakit na ito sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan at koordinasyon sa Department of Agriculture. Susiriin din ng FDA ang mga dokumento upang matiyak ang kalidad, kaligtasan at bisa ng waranta o ng bisa ng mga bakuna. Matatandaan na sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na aabutin pa ng 2 hanggang 3 taon bago bumalik ang populasyon ng baboy sa Pilipinas sa free ESF level nito. Samantala sa iba pang balita, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang malicious mischief at complaints na inihain ni dating Presidente at KOJC Property Administrator Rodrigo Duterte laban kay dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos at iba pang opisyal. Sa 14 na pahinang joint resolution, ibinasura ng DOJ ang 2 counts ng malicious mischief na inihain laban kay Abalos ng Philippine National Police, Chief Police General Romel Marbil at iba pa dahil sa paninira sa gate ng compound sa pagsisilbi ng warrant laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy noong August 2024 na no malice present ang naging desisyon ng DOJ. Maliban dito, ibinasura ng ahensya ang reklamo dahil sa paglabag sa domicile na isinampa laban kina Abalos, Marbil at iba pang pulis. Sinabi ni Duterte na sa pilitang pinasok ng mga pulisang compound at residential quarters nang walang search warrant na paglabag sa kanilang domicile right at gayon pa man ipinahayag ng DOJ na walang ipinakitang ebidensya ang mga pulis na pumasok sa anumang lugar bilang pagsuway sa batas. Samantala, ang reklamo ay ibinasura ni Davao Acting City Prosecutor Angelica Laigo Francisco. Samantala, nanawagan si Senador Risa Hontiveros kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan na ng bilang urgent measure ang anti-pogo bill. Ito ay para maihabol pa ng Senado at Kamara ang pag-aproba sa panukala bago magsara ang ika-19th Congress. Paliwanag ni Hontiveros na kapag nasara ang Kongreso sa ikalawang linggo ng Hunyo nang hindi na aprubahan ang anti-pogo bill ay magiging back to square one ang panukala sa pagpasok ng 20th Congress. Ibig sabihin nito ay kailangan muling ihain ang panukala
at dumaan muli sa mga committee hearing. Sinabi ng senadora na kahit pa may executive order na ang Pangulo na nagbabawal sa mga pogo ay kailangan pa rin magkaroon ng batas para maging permanente ang pogo ban. Sa Senado pending sa plenary debates ang Anti-Pogo Bill o Senate Bill number 2868 habang aprobado na sa second reading ng Kamara ang kanilang version nito. Samantala sa iba pang balita, idineklara ng Malacanang na regular holiday ang June 6, 2025, araw ng Biyernes. Sa bisa ng Proclamation number 911 o 911, nakasaad na ito ay upang bigyang daan ang obserbasyon ng Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ng Muslim community. Ang proclamation alinsunod na rin sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ang Eid al-Adha ay ang isa sa dalawang pinakamataas na kapistahan ng pananampalatayang Islam kung saan inaalala ang pagpayag ni Propeta Abraham na ialay ang kanyang anak bilang pagsunod sa kagustuhan ni Allah. Samantala, permado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proklamasyon nitong 21 ng Mayo taong 2025. Samantala sa iba pang detalles ng balitang nasyonal, kinumpirma ni Speaker Martin Romualdez na natanggap na niya ang liham mula kay Senate President Chis Escudero kaugnay sa nalalapit na pagsisimula ng impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Sa isang liham ay tumugon ang leader ng Kamara sa naunang liham ng Senado kaugnay sa verified complaint laban sa Vice Presidente. Agad na rin niyang ipapasito sa House Prosecution Panel. Natanggap naman ng Office of the Senate President ang naturang opisyal na communication mula sa Speaker's Office nitong Huwebes ng hapon. Ipinaabot ng Senado sa Kamara na batay sa Rule number 2 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na matapos isagawa ng wastong hakbang ukol sa impeachment ni pangalawang Pangulo ay handa na ang Senado na tanggapin ang prosecution panel sa darating na Hunyo. At dito babasahin ang prosecution ang 7 kasong nakapaloob sa article of impeachment sa sesyon. Samantala, ang palitan ng liham ng dalawang leader ay hudyat ng paglipat ng proseso ng impeachment mula sa House of Representatives patungo sa Senado na siyang magsisilbing impeachment o impeachment court. Samantala sa iba pang balita, ninawag ni Senate President Chis Escudero na good start ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-courtesy resignation ang mga miyembro ng kanyang gabinete. Welcome kay Escudero ang pagkilala at agarang pag-aksyon ng presidente na may problema sa pamahalaan. Kinagagalak rin ng Senate leader ang pagtugon ni Pangulong Marcos sa sentimiento ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagdiriman ng accountability sa mga miyembro ng kanyang gabinete na naaatasang magpatupad ng mahalagang programa ng administrasyon. Ayon sa senador, pinapakita lang ng naging hakbang ng presidente ang pangangailangan na ayusin ang mga inisyatibo ng pamahalaan at iakma ito sa mga inaasahan ng publiko. Binigyang diin ni Escudero na hindi kayang ipatupad mag-isa ni Pangulong Marcos ang mga programa ng gobyerno at kailangan niya ng mga mapagkakatiwalaan at matitinong makakatuwang. Samantala, sa huli, giniit ng Senate President na simula pa lang ito at ang mahalaga ngayon ay ang magtulungan ng lahat, hindi para sa kapakanan ng anumang partido o politiko, kundi para sa kapakanan ng mga Pilipino. Oras natin ngayon, ganap ng 33 minuto, makalipas ang 6 ng umaga. Sa iba pang detalyes ng balitang nasyonal, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-46 na ASEAN Summit sa ASEAN GCC China Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia sa darating na May 26 at May 27 ngayong taon. Sa isinagawang pre-departure briefing sa Malacanang,
Sinabi ni Foreign Affairs Deputy ASEC Dominic Javier Imperial na inaasahan na magkakaroon ng siyam na leaders level engagement ang Pangulo. Sa unang araw naman, 6 na pulong agad ang dadaluhan ng Pangulo, kabilang na ang plenary retreat session. Mayroon ding 3 interface meeting na dadaluhan ng Pangulo kasama ang parliamentarians ng ASEAN Business Advisory Council at mga kinatawan mula sa ASEAN Youth. Samantala, inaasahan na nasa 22 dokumento ang malalagdaan sa nasabing summit. Ngayon sa uling detalye sa Balitang Nasyonal, formal na binati ng Japan ang Pilipinas dahil sa pagkapangulo nito sa 78th World Health Assembly. Nangyari ang naturang hakbang sa bilateral meeting ng Japan at Pilipinas sa naturang aktibidad. Isang patunay ng matibay na ugnayang pangkalusugan sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinahayag ng Pilipinas ang pasasalamat sa suporta ng Japan sa pagiging miyembro nito sa UNAIDS Program o UNAIDS Program Coordinating Board, habang sinalubong din ang pagiging kasapi ng Japan sa World Health Organization Executive Board at tampok sa pagpupulong ang Universal Healthcare Knowledge Hub, kung saan kabilang ang Pilipinas bilang pilot country sa tulong ng World Bank. Layo nito ang mas matatag na sistema ng pangkalusugan sa buong mundo at ibinahagi rin ng bansang Pilipinas ang plano nitong magtatag ng Pharmaceutical Development Zone at iniimbitahan ng mga Japanese drug at vaccine manufacturers na mamuhunan sa bansa, at kabilang sa mga isyong tinalakay ang global shortage ng gamot kontra tuberculosis at ang hinaing ng Pharmaceutical Association of Japan hinggil sa mabagal na proseso ng Food and Drug Administration o FDA approvals na agad namang tinugunan ng Pilipinas. Samantala, kinilala rin ng Japan ang pagsusumikap ng Pilipinas sa pagpapabuti ng patient safety bilang bahagi ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Mga kaibigan, bago tayo dumako sa ulat ng panahon, partner, mamaya na pala yung inaabangan ng hindi lang ng taga-Kamsur. Pati ng mga Bicolano. Oo, ng Kaugma Festival. Diba? Ng The Hottest Festival in the Philippines. Talagang in the world. Talaga namang hottest. Oo. At mamaya maraming aabangan na mga programa. Pati sa mga susunod na araw, partner. Oo. At lalo na dyan, partner, ang isa sa mga inaabangan talaga ang Miss Kaugma. Diba? Ayan, good luck sa lahat ng candidates. At syempre may mga free rides pa dyan, partner. Talaga? Oo, natatandaan ko nung nakaraang taon, parang sumakay din ako doon. At least nakalibre. Oo, diba? Baka pag hindi tayo busy, punta man lang tayo dyan. Makasilip man lang. Kasi partner, maganda yung lalo na mamaya ang simula. May mga pasabog yan na kaabang-abang talaga, di ba? Yes naman. Oo. And syempre partner, paabutan ko ng magandang umaga ang aking mama dyan na nakikinig sa ating programa dyan sa barangay Kilantaaw. Magandang umaga po lahat ng mga nakikinig o nakantabay dyan. Kasi abot dyan partner yung ang radio frequency natin dyan sa aming barangay. And also dyan sa Partido area. Sa bayan naman ng Ocampo, magandang umaga po sa family Kompetente at Bunggulto. Sa mga nakikinig dyan, sa mga nanonood sa ating Facebook Live, inabati natin na partner ang aking napaka-poging teacher, si Sir Fold sa Colyano. Hello po, marahay na aga po. Partner, batiin ko rin yung nakikinig dyan sa bahay, sila mama. Yan, good morning ma. And kay Mama Gemma Salcedo. And sa uncle ko na nandyan rin, Uncle Arnel. And si tatay.
Magandang umaga po. At habang nakikinig ng balita, tamang-tama yung mainit na kape. Yeah. Anyway mga kaibigan, oras natin ngayon, ganap ng 38 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin na natin ang lagay ng panahon ngayong araw. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 23, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao. Kung saan ito po mga kaulapan nito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At itong ITCZ nga po yung patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. And ayon sa ating latest analysis, ito po mga pag-ulan nito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa mga susunod na araw. Kaya doble ingat pa rin po para sa mga kababayan natin dito sa area ng Mindanao sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang ridge of high pressure area naman na yung maabot or nakakaapekto dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan maaliwalas naman po na panahon yung dala nito dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. And sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko yung nakakaapekto kung saan magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at meron pa rin tayong posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maliwalas na panahon yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Dulot po ito ng ridge ng high pressure area. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon natin lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit naman ng hapon at gabi ay meron tayong mararanasan ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Agwad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius. Sa Baguio ay 16 to 26 degrees Celsius. Sa Lawag ay 26 to 34. Samantala yung maximum temperature naman sa Tagaytay at Legazpi ay maaring umabot hanggang 33 degrees Celsius. At sa Tuguegarao naman ay 38 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maulan pa rin na panahon yung mararanasan dito sa buong bahagi ng Mindanao, dulot po ito ng ITCZ. And mga malalakas pa rin po na pag-ulan yung mararanasan natin ngayon hanggang bukas, lalong-lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, maging sa bahagi din ng Davao Region at ilang bahagi pa ng Northern Mindanao. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa buong bahagi ng Visayas ay meron tayong mararanasan lamang ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng makatamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng Mga kaibigan, yan po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Mayo. Kaya partner, sa mga lalabas, sa may mga pupuntahan ngayong araw, siguraduhin ninyo po meron kayong dalang panangga sa init o magkaroon man ng biglaang pag-ulan. At least meron kayong panangga sa mga posibleng mangyari. Kasi ang mga panahon, partner, biglaan lang, di ba? Yes, paiba-iba. Maganda yung panahon, mainit. Meron naman sa mga area, sa ibang portion na umaulan. Na matatandaan nung partner nung habang nagmumotor ako, mainit dito sa Iriga. At pagdating ko dun sa mountain unit,
Umuulan na. Oo, umuulan doon sa isang parte. Ayan, kaya sa mga drivers din natin dyan, lalo Oo. sa mga motorcycle drivers, magdala ng mga kapote. Oo. Kasi at least na paano hindi tayo mabasa dahil mahirap na partner ang magkasakit. Lalo na sa mga panahon ngayon, hindi mo may enjoy yung summer kung may lagnat ka. Diba? Mabuti na lang kung madala pa sa gamot. Doble init yan, partner. Oo. Diba? And partner, ang oras natin ngayon ay ganap ng 44 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Dumako na tayo ngayon sa detalyes ng Balitang International. Bicol Headlines. Ngayon, Balitang International. Pinagbawalan na ng Trump administrasyon na makapag-enroll ang mga dayuhang mag-aaral sa Harvard University. Ayon sa US Department of Homeland Security, na mga natitirang foreign student ay dapat lumipat na kung ayaw nilang mawala ang kanilang legal status. Mahigpit na ipinag-utos ni Homeland Security Secretary Kristi Noem sa kanyang mga tauhan ang pagtanggal ng Student and Exchange Visitor Program certification ng Harvard. Sa ulat ni Noem sa Harvard ay inakusa nito ang universidad sa hindi pagiging ligtas lalo na sa mga Jewish students na nagsusulong ng simpatya sa mga Hamas. Ngayon sa ating sports news. Sports News. Nakatakdang lumaban si WBC No. 2 Super Featherweight boxer Mark Magsayo. Magiging undercard ito sa laban ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios sa darating na July 19 sa Las Vegas. Ayon kay MP Promotions Head Sean, naghanap na sila ng makakalaban ni Magsayo. Samantala, ang nakatakdang showdown sana nito na si Rocky Hernandez ay umatras matapos magpa-operas sa mata. Ngayon sa ating showbiz balita. Napapabalita ngayon na magkakaapo na sina People's Champ Manny Pacquiao na hindi rin pinalad na manalong senadora nitong nakaraang eleksyon. Sa in-upload na snaps ng misis niyang si Jinky Pacquiao, makikitang may kasamang girlfriend ang anak nilang si Jimwell na lumalaban na rin sa pagboboxing sa Amerika. Walang pangalan na binanggit si Jinky kung sino ang nasabing girlfriend ng anak nila ni Manny na ayon sa isang article na lumabas sa Sports Illustrated ay nag-alala tungkol sa pagbabalik ng ama sa boxing ring. Tatapusin nga ng boxing legend ang ginawang pagre-retiro upang labanan ng reigning WBC welterweight champion na si Mario Barrios pagkatapos nga ng malungkot na kapalaran sa politika. Samantala, inaabangan naman ng netizens kung mananalo ulit si Pacquiao kay Mario Barrios. Partner, Oo, talagang kapag may girlfriend ba? O kapag may boyfriend? Ayan, mapagkakamalan ng ano yung sabi dito? Na magkakaapo na. O magkakaanak na. Siyempre pag sa Pilipinas, hindi na mawala yung mga ganyang maririnig. Kaisipan. Oo, 'di ba? Marami kang maririnig na mga ganyan. Dahil nangunguna na sila, 'di ba? Pinapangunahan nila yung mga bagay na dapat hindi pa, 'di ba? And syempre partner, ay aabangan ng mga maraming Pilipino ang laban. Bakbakan. Kung matuloy man tong laban ni Manny Pacquiao, talagang exciting tong laban na partner ng ating pambansang kamao. Oo, talagang napakagaling na pambansang kamao si Manny Pacquiao. Ayan na partner, may ilang minuto pa tayo. Baka may mga gusto pang magpahabol ng kanilang pagbati. Partner, batiin din natin yung mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw. Happy birthday. And sa mga nagsa-celebrate din ng anibersaryo. Yes, happy anniversary.
And partner, wait, wag natin makakalimutan. Kasi, off-air tayo ng weekend ata. Batiin na natin si Sir Kirik na magsa-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong linggo, May 25. Ayan, advance happy birthday sa'yo, Sir Kirik. Yes, Sana umawa pa ang iyong, uy, alin na nga ba? Yung kanyang buhay, syempre. Oo, tama yun, partner. And advance happy birthday, Sir Ricky Imperial. And partner, paabutan natin ng magandang umaga si Sir Michael Abonde. Sabi niya dito ay good morning po. And sa mga nanood sa atin sa ating Facebook Live, sa ating dating intern na partner, talagang ngayon ay ilang araw na lang magtatapos na sila. Kay Chris De Jesus, advance congratulations. And partner, batiin ko na ng magandang umaga ang aking auntie, si Auntie Nancy Bunggulto. Magandang umaga po, auntie. Ingat-ingat po kayo dyan na palagi. At good health lang po. And kay Ma'am Amaro Bersa, kay Kyra Angelica, kay sa lahat ng mga nanonood kay Kapitana Amoroso dyan sa barangay Niño Jesus. Magandang umaga po kay Ma'am Maribela Martinez, kay Mama Beranya, and kay Mama Andales. Magandang umaga po. Ayan, partner. Wait lang. Last, bago ako magpaalam, batiin ko yung mahal ko sa buhay. Diyan sa Masbate. Hello, Sir De Los Reyes. Marahay na aga po. Ayan, mapaalam na nga tayo. Sabi ko na nga. Ayan, sa pangalan ng nakatuwang namin dyan sa Technical Department, nandyan si Chief Buboy, Sir Kirik at JV. At sa pangalan ni Tere Eraula, kami po ang inyong naging tagapaghatid balita. Ako po si Bianca Lanyog Salcedo. At sa pangalan naman po ni Juan Carlos Aguirre, ito naman po si Melchor Bunggulto. Para sa 96.7 Rinconada News FM, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat. Inyong napakinggan ang pinakamaiinit na balitang nakalap sa mga nakalipas na oras sa 96.7 Rinconada News FM at BHTV. Hanggang sa muli, Bicol Headlines.